Kumusta po yung ating mga buhay-buhay? Buhay ba o patay? Okay, buhay-buhay. So, sinisiguro ko lang na kayo pa ay humihinga dyan sa inyong kinauupuan. Okay, so kumusta naman ang ating worship experience this morning? Yung ating worship experience? Kumusta naman? Wala lang? O meaningful ba yung ating worship experience? Okay lang? Average ba? O excellent? I-rate nga natin yung ating worship experience. Meaningful naman. Naramdaman natin yung presence ni Lord. Okay, so kasi baka yung iba ay naiinip. So, i-adjust natin para mas maging meaningful yung ating experience. So, okay naman po sa inyo. You feel the presence of the Lord. Ayan. So, pag tinatanong po kayo, sagot kayo para medyo napapabilis ang... Okay. So, excited ba tayo? Nalalapit na yung ating Project Look. Is everyone excited? Pinagpipray ba natin yung mga bagong tao, mga kaluluwa na ating i-invite for the medical mission? Kasi pagdating ng June 12, ano ba meron sa June 12? Anniversary. So yung Project Look ay kailan? June 11. So kung ngayon pa lang inihahanda na natin yung mga tao na ating i-invite by June 11. So we expect by June 12 tayo po ay SRO. Tama? Ano yung SRO? Standing room only. Parang nagpalabas ka ng sine na Avengers na kahit maglagay ng ticket dun sa baba, talagang pupunta pa rin at bibili pa rin ng mga tao. Is that what we're expecting dun sa ating June 12? So expect SRO as long that we are doing our job to invite people, to pray people na ngayon pa lang talagang pinagpipray na natin na ihanda ng Panginoon ang kanilang mga puso so that when we invite them ay talaga namang ready sila. Di ba? Ready sila to come and ready sila to hear the Word of God. Ibig sabihin, yung heart nila ay talagang ready. Kumbaga sa lupa, ito ay nabungkal na, di ba? Hindi tigang, ready na siya na tamnan at pag tinamnan mo, talaga namang asahan mo na ito ay tutubo, lalago at magbubunga. Parable of the ano yun? Ano yung parable na patungkol doon na tinuro ni Jesus? Ang talinghaga patungkol sa parable of the talinghaga ng naghahasik ng lagim, maghahasik. Parable of the sower. Okay, so yun po ay mga preparations na ating ginagawa. I hope everyone is excited and I hope everyone will be involved dito sa proyekto na ito ng ating simbahan. That's why today, this morning and next Sunday, meron tayong two-part series about the Great Commission. Alam na ninyo yung Great Commission? Ano yung Great Commission? Pakisabi nga sa katabi mo kung ano yung Great Commission. Okay. Okay. So, nasabi ba ng tama? Tama ba yung verse? Okay, usually kasi yung Great Commission, ito rin yung nagiging Great Omission. Alam niyo yung word na omission? Parang tinatanggal. Okay, tinatanggal na natin sa bokabularyo natin kapag matagal na tayong mga Kristiyano. The Great Commission becomes the Great Omission. Nawawala na siya. Pero remember, na yun yung pinaka-mission, pinaka-vision, yun yung purpose kung bakit nag-e-exist ang church. Remove the Great Commission and the church will stop being the church. Kasi wala na yung wala na yung purpose Wala na yung dahilan. Okay? That's why merong nagsabi, if we don't evangelize, we will fossilize. Alam niyo yung fossil? Di ba? Yung parang nagiging parang remnant na lang siya. Parang kumbaga sa kalansay, bungo, wala nang buhay. Okay? So yun yung ating two-part series. Kaya it was entitled the series Stop and Go. Okay? Kasi
Great Commission eh. It talks about the going eh. Di ba? Go ye into all the world. But before binanggit yung verse na yon, meron muna kasi silang ginawa. They stop first before they go. Okay? Kasama ko ba kayo? Okay, so ibigay lang muna ninyo sa akin ng inyong pakinig sa loob ng siguro mga 30 to 40 minutes, pinakamahaba na yon. So wag muna kayong hihinga. Tumingin lang kayo dito sa harap. Ako lang ang tignan nyo. No, pakinggan lang ninyo yung mga salita and just be sensitive and be discerning to what the Lord will speak into our heart. Amen? So, tingnan natin yung Matthew chapter 28, verse 16 and 17. Yun yung aking i-discuss today. And the next part of the Great Commission will be discussed sa Sunday. So, chapter 28, verse 16 and 17, ano yung sinasabi niyan? Then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worship him, but some doubted. So, dyan po natin kukuhanin, dyan po natin iahalaw yung ating pag-uusapan sa umagang ito. Panginoon, maraming salamat po sa bukas na puso. Maraming salamat sa inyong Espiritu Santo na patuloy na kumikilos sa aming kalagitnaan. Lord, salamat po na bilang isang simbahan, patuloy na kayo nagbibigay sa amin ng guidance, kayo nagbibigay sa amin ng commission. Hindi naman nagbago yung commission. It's still the Great Commission, O Lord God. All we need to do is to refresh yung aming mga heart, yung aming mga mind, Panginoon, at i-activate po namin, Lord God, yung aming lifestyle evangelism, Lord God, na ginagawa. So maraming salamat po sa umagang ito, and we expect so much blessing from you. In Jesus' name we pray, and everyone say, Amen and Amen. So, mga kapatid, ano yung parang pinaka-setting netong pangyayaring ito? Netong tinatawag nating the Great Commission Scripture. So siguro, we're familiar, di ba? Ito na yung parang tinatawag nating post-resurrection experience or event. If you, kung babalikan ninyo, Matthew 28, yun yung Easter experience nila. Actually, napag-aralan na natin yan eh. Ano yung Easter experience? Yung resurrection ni Jesus. Na dun sa ikasyam na araw, si Jesus ay nabuhay na maguli sa gitna ng mga patay. Tama? Tama? Sino nagsabing tama? Pagkatapos ng siyam na araw, si Jesus ay nabuhay na maguli sa gitna ng mga patay. Tama ba yun? Sino nagsasabing mali? Ilang araw? Hindi pala siyam? Okay, pangatlong araw. Sinisiguro ko lang na kayo ay gising. At siya ay unang nagpakita kanino? Kay Mary. Di ba? At pagkatapos, kila Peter, and then yung sa road to Emmaus, and then after that, doon sila ay parang nag-iipon-ipon sa bahay, bigla na lang dumating si Jesus, nagpakita siya doon sa mga 12 disciples, akala nila ay multo. So, sinauna pa, naniniwala na sila doon sa multo. Sila ay natakot, pero ang sabi niya, ako to. Okay? At nakikain siya, nakisalo doon sa kanila, and then, nawala ulit siya. At eto na yung kanilang next meeting. So, ang setting, mga kapatid, yung time, place, and condition, eto yung oras or eto yung panahon na naghahanda na si Jesus to leave the earth. Eto na yung tinatawag nating ascension. Okay? Ano yung ascension? Yung kanyang pagbabalik sa langit. Diba? Dun sa right hand, right throne of the Father. So, Jesus is preparing to leave, kaya lang, may malaking problema si Jesus. Alam niyo kung anong malaking problema niya? Pakitanong sa katabi. Ano? Ano problema niya? Pakitanong katabi. Ano problema niya? May malaking problema siya, mga kapatid, kasi kailangan niya ng magpapatuloy ng kanyang misyon. Tama?
He's preparing to leave eh. Kaya lang, he needs someone, kailangan niya ng mga tao to continue his mission on earth. Ano yung mission? To spread the gospel of the kingdom. Diba? Para yung salvation na binayaran niya ng pagkamahal-mahal naman, hindi naman yun masayang. Okay? Para pa. Diba? Ibinuwis niya yung kanyang buhay dun sa krus, mamatay siya. Diba? Lahat ng sakit, karamdaman, kasalanan, lahat yun ay pinataw sa kanya. Tapos noon ay wala namang magpapatuloy at magpapahayag ng magandang balitang yun. So he need someone to continue his mission. Pakitignan mo yung katabi mo, magtinginan kayo. Sino kaya magpapatuloy ng mission na yon? Di ba? Now, the next question is this, mga kapatid. If you were Jesus, kung ikaw si Jesus, yung mission na yon, natingin ba ninyo napakahalaga? Napaka-importante? Kasi it talks about the soul of man, salvation of man. Di ba? Kung kayo si Jesus, yung bang mission na yon, ipagkakatiwala ninyo dito sa mga ganitong klase ng tao? Anong ginawa nung 11 disciples o tinatawag nating apostles nung dinakip na si Jesus? Anong ginawa nila? Anong ginawa nila? Di ba iniwan siya? Yung iba, ipinagkanulo pa siya. Yung iba, yung isa, dininay pa siya. Yung nagsabi na, Panginoon, kailanman, kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Di ba? Ano sabi sa kanya ni Jesus? Katotohanan sinasabi ko sa iyo, Pedro, bago tumilawak ang manok, 3 beses mo akong ipagkakanulo. Di ba? And after that, makikita natin, etong, ilan na lang natira, 11 band of disciples na nandun sa isang bahay, sa isang kwarto, nagkukulong kasi takot sila, di ba? Kasi iniisip nila na yung nangyari kay Jesus ay mangyayari din sa kanila. They were a band of fearful, di ba? Punong-puno ng takot, walang tapang, kumbaga sa ano ay, alam nyo na yun, salitang kanto. Di ba? Biglang umurong. Okay? So, kung kayo si Jesus, mga kapatid, at napakahalaga na itong mission mo, at ito ay pagkakatiwala mo sa ibang tao, are you going to entrust this mission to these people? Kung ako tatanungin, malamang hindi. Ama? Kung ako merong mission, usually, kung ikaw merong importanteng mission at ikaw ay mag-enlist or magre-recruit ng mga tao na makakasama mo dun sa iyong mission, hanapin mo yung mga matatapang. Diba? Yung merong mga special skills, parang sa army. Diba? Yung mga napapanood natin sa sine. Diba? Kagaya ng Avengers. Kukuhanin mo si Iron Man, diba? Si Captain America. Yung mga ganun ang kukuhanin mo to make it sure, mga kapatid, that the mission will be fulfilled. Tama ba yon? Tama ba yon? So, yun yung setting. Okay? Yun yung problema. But still, mga kapatid, Jesus has entrusted this mission to these fearful disciples. Okay? Pinapakita lang nito, mga kapatid, gusto ko lang makita rin ninyo, pinapakita lang na itong 11 apostles na to, na minsan sinasamba ng mga tao, nothing so special about them. They were just like us. Kapareho lang natin. Amen? Kaya huwag tayong matakot. Kasi kasama tayo doon sa pinagkatiwalaan ni Jesus ng mission na ito. Okay? Pero, before we go, mga kapatid, meron muna tayong kinakailangan gawin. We need to stop. Okay? Amen ba? Okay, so balikan natin yung verse 16.
But the 11 disciples proceeded to Galilee, no, to the mountain which Jesus had designated. Kasi merong sinabi si Jesus, I don't know the exact verse, na after nung kanyang death, yung kanyang burial and resurrection, imi-meet sila dun sa isang lugar. And Jesus is talking about this mountain. At ang sabi ng mga Bible scholars, ang pinakamalapit na mountain dun sa Galilee is Mount Tabor. Okay? Mount Tabor. So dun sila imi-meet before His ascension. Okay? Tanong mga kapatid, bakit dun pa? Bakit dun sa mountain? Bakit hindi na lang dun sa second time na magpakita siya after His resurrection, dun sila kinumission? Why? What do you think? Why do they need to go up to the mountain and ibigay ni Jesus sa kanila yung Great Commission? What's so special about the mountain? Dito kasi papasok yung stop. Okay, what's so special about the mountain? What does mountain signifies or connotes in the Bible? Meron bang napaka-importanting meaning yung mountain? Okay? Tingin nyo. Kasi bakit dito pa? Pwede naman dun mismo. Pero dyan pa, di ba? Sa medyo mataas na lugar. Okay? Meron kayang gustong ipakita dyan, no, si Jesus. What's so special about mountain? Ano yung sinasabi ng Bible, no? Ano yung connotation kapag ginagamit yung mountain sa Bible? Okay? May idea kayo? May idea about mountain? Kasi kapag tinignan ninyo, kapag nagbasa kayo ng mga Bible, maraming mga pangyayari, important, significant spiritual event na kung saan nangyayari dun sa mga mountain. Gusto nyo makita? Gusto nyo malaman? Makita? Isa-isay natin. What's so significant about the mountain? Kasi mga kapatid, ang mountain daw, it's often used in the Bible to designate a what? Meeting with God. Parang appointment with God. Diba? So when you say meeting with God, when a person meets God, merong mga bagay na nangyayari sa kanya. Like your meeting with God, nung born again experience. Tama? You meet God, something had happened, diba, dun sa iyong buhay. So mountain pala, mga kapatid, kapag pinag-uusapan sa Bible, usually, no, ginagamit siya or it connotes the idea of meeting or appointment with God. Saan na-receive ni Moses yung 10 Commandments? Napanood nyo, the 10 Commandments? It was in Mount Sinai, na kung saan he is face to face with God. Di ba? Saan na-receive ni Abraham, no, nung i-offer niya yung kanyang anak na sino kanyang anak? Si Isaac, at na-receive niya yung revelation about Jehovah Jireh, the Lord that provides, saang lugar yon? It was also in a mountain. At yun ay sa Mount Moriah. Nakita nyo? Yung first, anong tawag dito? Preaching ni Jesus. Yung tinatawag nating Beatitudes. Saan niya ginawa yon? It was also, saan ba yung Beatitude? Sang book. Chapter. Matthew chapter 5. It was also done in a mountain.
Okay? Ano pa? Yung transfiguration. Alam niyo yung transfiguration? Sa Tagalog, yung pagbabagong anyo. Di ba? Na kung saan ay nagpakita. Kasama niya, sino? Sino yung mga karakter dun sa Transfiguration? Mount of Transfiguration. Aside kay Jesus. Sino? Hindi. Sino? One is Elijah and the other is sino yung isa? Come on. Sino yung isa? Tatlo yun eh. So, sabi pa ni Peter, igagawa ko kayo ng kubol. Diba? So, nagkaroon din ng meeting doon sa Mount of Transfiguration. Another meeting with God. Assignment nyo yan, ha? Tingnan ninyo kung sino yung kasama ni Jesus doon sa Transfiguration. Okay? So, sabi ko sa inyo, yung Beatitude. Okay, ano pa? Bago yung kanyang arrest at saka trial, nag-pray siya sa kanyang Father, not my will, but your will be done, etc., etc. Diba? It was in Mount Olives. Nagkaroon siya ng communion with God. At tingin nyo, palagay ninyo, mga kapatid, sa muling pagbabalik ni Jesus, second coming, saan unang tutuntong ang kanyang mga paa? Mount Makiling, Mount Banahaw, Mount Apo? Diba saan? It will also be in Mount Olives. Second coming of Jesus Christ, ang unang-unang tutuntungan ng kanyang mga paa. Okay, gutom na yata ako. Naisip ko pata. Okay, will be Mount Olives. Zechariah chapter 14, verse 4, on that day his feet will stand on the Mount of Olives, east of Jerusalem, and the Mount of Olives will be split into from east to west, forming a great valley with half of the mount moving north and half moving south. Kita nyo? Tsaka, dun sa mga yung mga nag-hiking, kapag nandun ka na, dun sa tinatawag na peak nung mountain, iba yung perspective eh. Ako hindi ko pa na-try eh. Pero meron daw kakaibang feeling, di ba, when you're on the peak or top of the mountain. I'm on the top of the... Di ba? Medyo nagiging iba yung perspective. So, I'm not saying, mga kapatid, I'm not saying na to commune or to meet with God ay kinakailangan mo pang pumunta ng mountain. It just signifies, it connotes the idea, mountain, of meeting with God. Fellowship with God. Amen? Hindi na ba natin? Nakuha natin? Kaya nga tingnan po ninyo, mga kapatid, ano yung kanilang naging reaction, no? After dun sa verse 16, na ang sabi, pinapunta sila dun sa mountain na kung saan ay dinesignate niya. And then, nung magkita-kita sila dun, ang sabi dun sa verse 17, and when they saw him, they worship him, but some doubted. Okay. So, ang reaction, mga kapatid, is they worship. Now, baka medyo maging negative yung word ninyo dun sa word na doubted. No? Kasi, yung mga Greek expert, no, sabi nila dun sa kanilang pag-aaral, yung word dyan na doubted or doubt, no, dun sa Greek, it's not equal with our English word unbelief. Kasi pag sinabi mong doubt, mga kapatid, ang ibig sabihin nun is choosing not to believe. Parang nakita mo na, sila kasi nakita na nila, firsthand eh. Nakita nila namatay si Jesus. After namatay, nakita nila, alam nila kung saan inilibing. Di ba? At nakita rin nila
no, after yung resurrection, yung si Jesus, dun sa kanyang bagong katawan, yung glorified body. No? So first-hand experience yung nangyari sa kanila. So, ang sabi ng mga Greek expert, it's not the same, yung Greek word na ginamit, it's not the same with our English word na unbelief. Okay? Ang ginamit daw po, ang ginamit ay equivalent dun sa ating English word na hesitate. Alam mo yon, sa Tagalog, medyo nag-aalangan. Okay? Medyo nag-aalangan sila. Kasi, nakita nila si Jesus on his dun sa kanyang pagiging tao. Di ba? Yung kanyang earthly, anong tawag dito? Nakasama kasi siya, nakumain, di ba? Natutulog, napapagod, etc., etc. Pero after nung resurrection, it's a different, parang Jesus in a different form. It's more of a deity, God. Okay? Amen. At tandaan natin, Jewish background, mga kapatid, they worship only one God, theocracy. Hear, O Israel, the Lord our God is one God. Wala silang ibang sinasambang Diyos. Kaya medyo nag-aalangan ngayon. Yun yung kultura nila. Are we going to worship this Jesus? Di ba? Pero yung iba sa kanila, ang sabi, they worship. Pero yung iba, siguro habang nag-worship, nag-hesitate. Nag-aalangan sila kung ano ang kanilang gagawin. Okay? But the idea here, mga kapatid, huwag tayong masyadong magbabad dun sa word na doubted, kundi dun sa word na worship. They worship. Kasi yun yung meeting with God. When you meet God, you what? Ano ginagawa mo? You worship. Diba? And when you worship, diba, parang you are face to face with God. Parang face to face ka dun sa isang heavenly being. Diba? So you worship. At alam natin, mga kapatid, no, by definition, no, yung worship, it's the feeling or expression of reverence and adoration to a deity. That's meeting with God. Kapag ikaw ay nag-worship, mga kapatid, parang ang mundo mo at ang tik-tak ng orasan ay humihinto. Tama ba? Tama? True worship is focus on God alone. Kaya nga sinasabi natin, ang worship, it's a lifestyle. Hindi lang siya nangyayari sa loob ng 30 minutos, isang beses sa araw ng linggo, kundi ito ay isang lifestyle. Ginagawa natin on a regular basis. Tama ba yon? At kapag nag-worship ka, sino yung focus mo? Meron bang habang nag-worship sa inyo, hallelujah, I worship you, Lord. Yung sinasaing ko, Lord, magsasaing pa ako. Ay, yung labada ko, Lord. Ay, may gagawin pa pala ako. Meron bang ganun na nag-worship? Wala, di ba? So when you worship God, you just focus on Him. Amen ba yun? Nakafocus ka lang sa Kanya. Parang ang humihinto yung takbo ng mundo eh. Hindi mo matatawag na worship kapag meron kang mga worries, di ba? Mga kung ano-anong alalahanin, meron kang mga iniisip. You just leave all those worries dun sa throne ng Panginoon. And you just worship Him. Saying to Him that, God, you are in control. Amen? Amen. Okay, so you worship. Kaya nga mga kapatid, when you meet God, you worship Him, something happens. Right? Correct? Tama? May nangyayari, walang nangyayari. You stop You stop. You stop from worrying, you stop thinking those clutters ng buhay mo. You stop. You meet God, you worship, and when you worship, you meet the Lord, something happens in your life. Ano nangyayari?
Nababago ka ba? Ano nangyayari? After mo mag-worship, pagod na pagod ka? After mo mag-worship, problemado ka? Ano nangyayari, mga kapatid, when you worship? Tell me, or sabihin nyo sa inyong katabi kung ano ang inyong na-experience. What is the result when you meet God? When you stop? Di ba? Nag-stop ka na mag-worry, nag-stop ka na nag-iisip ng mga alalahanin, kung ano-ano, etc., etc. Tigil ang mundo mo. You just focus on God. You meet the Lord. You worship. You bow down before the Lord. You bow your heart before the Lord. Ano nangyayari? Ito po yung mga nangyayari. Kaya sa kanila, merong nangyari. Ano yung result? Lagyan na lang natin 3 E's. The result. When you stop, meet the Lord, you worship, number 1, mga kapatid, nagkakaroon ng enlightenment. Tama? Kaya nga bundok di ba? Nakikita mo, the whole picture. Okay, nakikita mo, ang liit pala ng ano ko. Masyadong ang dami kong pinoproblema, di ba? When you're with God, di ba, kapag hindi mo kasama ang Diyos, na-overwhelm ka. Ang laki ng problema ko, kasing laki ng barko. Pero kapag nandun ka, dun sa mountain top with God, nakikita mo, nakakaroon ka ng bagong perspective, ang laki pala ng Diyos, ang liit ng problema ko. You see the bigger picture. Tama? Nagkakaroon ng enlightenment. Ganun ang nangyari sa kanila, mga kapatid. Di ba? Doon nila na-realize na yung death ni Jesus, yung kanyang burial, it's part of God's plan. Pero hindi doon natatapos. Problemado sila. Kasi patay na si Jesus, patay na yung kanilang tinatawag na Lord, yung kanilang Rabbi, yung kanilang Master. Ang laki ng problema nila, sila naman yun ang hahantingin. Di ba? Pero kaya ganun ang pananaw nila, it's because they don't see the bigger picture. They don't see the situation or the circumstances dun sa mata ng Diyos. Dun sa eye of faith na tinatawag. Pero this time, nagkaroon sila ng enlightenment. Wow. It's part of the plan. Amen? So, ganun din sa buhay po natin, mga kapatid. When we meet God, we worship the Lord, something happens. Na-enlighten tayo at nakikita natin yung bigger picture ng life. Sinasabi natin ngayon, sa gitna ng problema, napakaliit ng problemang ito, ikumpara dun sa gloria na mararanasan ko dun sa aking pagtitiwala sa Diyos. Gising pa po kayo? Kakaroon ng enlightenment. Amen? Yan yung nagiging produkto ng worship. Kaya lang kasi masyado tayong busy Diba? We don't stop and meet God. Worship the Lord. Stop! Diba? Because you cannot go if you do not stop. Paano ka makakago? Paano ka makakapag-win ng souls kung ang iniisip mo yung mga problema mo? Bago ko unahin ang problema mo, unahin ko na muna ang problema ko. Correct? Diba? Anong pakialam ko sa'yo? Diba? Anong pakialam ko doon sa salvation mo? Ako nga, dami kong pinoproblema You cannot go if you will not first, what? Stop. Meet God. Worship the Lord. Amen? So they saw the bigger picture. Nagkaroon ng enlightenment. Okay? Pangalawa, mga kapatid, they were encouraged. Amen? Diba? They were encouraged. Kasi, wow, hindi naman pala patay si Jesus. Wow. Diba? Hindi natin ini-expect na ganun pala ka-powerful si Jesus. Na death cannot hold Him. Amen? They were encouraged. Amen? Napaka-powerful pala ng kanilang Lord, ng kanilang Master, ng kanilang Rabbi. Diba? The problem is not really their problem. It's God's problem. Okay? Nakita na nila yung bigger picture. They were encouraged. Kasi nakita nila, yung problema naman nila, hindi naman nila dapat problemahin yon. It's God's problem. Sa Diyos, meron bang problema? Sa laki niya, di ba?
Amen? Mga kapatid, yung pinoproblema nyo, subukan yung pagkatiwala sa Diyos. Kasi kaya laylay ang balikat mo, ganyan ka maglakad. Alas di ka na makatanaw sa langit, oh. Ganyan ka maglakad. Kumusta kapatid? Eto, gaya ng dati, gaya ng dati. Kasi ang bigat ng dala-dala mo di ba? May sabi naman si Jesus, cast all your care, 1 Peter 5:7, cast all your care upon Him, for He cares for you. There will be encouragement. Tama, mga kapatid? And then, lastly, kakaroon ng enablement. Okay? They receive a mandate from God. Kaya nga sabi dun sa verse 18, all authority has been given to me. Okay? Lahat ng kapamahalaan nasa akin. At yung kapamahalaan na yun, ibinibigay ko sa inyo. Okay? Enablement, or equivalent word is empowerment. Ang kasunod na sasabihin ni Jesus sa kanila, magantay kayo. At pagdating ng ganitong takdang panahon, ay bababa naman ng Espiritu Santo. Wait, tarry in Jerusalem until you are endued with power from high. The coming, the outpouring of the Holy Spirit. So, yun yung resulta. Nangyayari ba yun sa atin? Di ba, kung ikaw ay enlightened, kung ikaw ay encouraged, kung ikaw ay empowered or enabled, the next thing that you will do automatically is do the next thing na sinasabi ni Jesus. Therefore, go. Therefore, go to your friends, invite them for the Project Luke, and invite them to the pasok, di ba? To the and disciple them and continue bringing them and inviting them, di ba? Pag Sunday hindi nakapunta, puntahan mo kaagad, bro. Sunday. Sabay na tayo para hindi ka na makakawala. Amen? Amen. Ang ina ng amen yun, alam niya Amen? Ayan, medyo. So, enlightenment, encouragement, and enablement. Okay? So lastly, mga kapatid, yung last verse na gusto kong ibigay sa inyo is Psalm 46 verse 10. Anong sabi niya? Be still. Ibig sabihin ng be still. Stop! Pause for a while. Anong sabi ni Jesus dun sa storm? Peace, be still. Meaning, stop. Amen? Peace, stop, be still, and know that I am God. I'm in control. Do not worry. All you need to do is to stop. Masyado ka maraming pinoproblema. Stop. Meet me. Worship me. And let me do what I can do with your life. Let me enlighten you. Let me encourage you. Let me enable you or empower you. This is what God is saying to us this morning. Amen? Amen. Let's all stand. Let's just worship the Lord right now. Let's be still. Let's be still in the presence of God. Worship Him. Let's be focused upon Him this morning. Amen. Hallelujah. Thank you, God. Amen. Nasaan nga naman tayo kung wala si Jesus sa ating mga buhay? Siya yung reason ng ating existence. Siya yung reason kung bakit nandito tayo ngayon. So let's just worship Him. Let's just give
Give him our life. Yes, Father. Thank you, Jesus. We worship you, Lord God. We give our life to you. Ano man yung mga alalahanin, Panginoon, ano man yung mga kabigatan, yung mga pinoproblema po namin sa aming mga buhay, we pause, we stop, Lord God. We unload ourselves from these burdens, O Lord God. Kinukumit po namin sila sa inyong harapan, O God. At salamat po sa inyong ginagawa sa aming mga puso, sa aming mga buhay sa umagang ito. Thank you for giving us enlightenment. Thank you, Lord, for allowing us to see the bigger picture, Lord God. Maraming salamat din po, Lord, for the encouragement, O God. Marami po kaming pinoproblema na hindi naman namin dapat kailangang problemahin. All we need to do is to entrust them to you or ask you, Lord, for wisdom, for knowledge, for understanding, Lord God. At marami ring salamat for the divine enablement, for the empowerment, Lord God, to do your will, O God. Salamat po. And we just worship you. We just thank you. Come on, let's just worship the Lord. Let's just thank Him. Pasalamatan natin siya doon sa ginagawa niya sa ating mga buhay sa umagang ito. Thank you, God. We worship you. We adore you. We thank you. In Jesus' name we pray. And everyone say, Amen. Amen. Praise God.